Marami nang ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo. Paano mo ito ginagamit? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, June 1, 2026, ng ikasiyam na linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay, militar at serbisyo, kapag binigyan ka ng isang misyon, armas, tauhan o responsibilidad, inaasahan na gagamitin mo ito ng tama. Hindi ito binibigay para sa pansariling kapakinabangan. Ito ay ipinagkatiwala sa iyo para sa isang mas mataas na layunin. Ganoon din sa atin ang Diyos. Marami na siyang ipinagkatiwala. Buhay, pananampalataya, pamilya, kakayahan, tungkulin. Kaya paano natin ginagamit ang mga biyayang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Una, sa unang pagbasa, sinasabi sa atin na palaguin ang mga kaloob ng Diyos. Ayon sa ikalawang sulat ni San Pedro, chapter 1, verses 2 to 7, pinaalalahanan tayo ni San Pedro na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng ating kinakailangan upang mamuhay ng banal. Ngunit hindi sapat na mayroon lamang tayo nito. Kailangan itong palaguin. Ang pananampalataya ay dapat lumalim. Ang disiplina ay dapat tumibay. Ang pagtitiis ay dapat mahubog. Ang pagmamahal sa kapwa ay dapat lumawak. Bilang sundalo o nasa serbisyo, alam natin na hindi sapat ang ma-recruit lamang. Kailangan ang training, kailangan ang disiplina, kailangan ang patuloy na paghubog. Ganoon din sa buhay espiritual. Hindi sapat na tayo ay nabinyagan. Kailangan nating lumago sa pananampalataya. Pangalawa, sa Ebanghelyo, isinalaysay sa atin ang mga katiwalang nakalimot sa tunay na may-ari. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12, verses 1 to 12, ikwinento ni Jesus ang tungkol sa mga katiwala ng ubasan. Ibinigay sa kanila ng may-ari ang lahat ng kailangan. Ngunit nang dumating ang panahon na magbigay ng bunga, tumanggi sila. Nakalimutan nila kung sino ang tunay na may-ari. Inangkin nila ang hindi naman sa kanila. Mga kapatid, ganito din ang mangyayari kapag nakalimutan natin ang Diyos. Iniisip natin na tayo ang may kontrol sa lahat. Iniisip natin na tayo lang ang dahilan ng ating tagumpay. Nakakalimutan natin na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Bilang mga sundalo, ang ranggo natin ay pinagkatiwala lamang. Ang posisyon natin ay pinagkatiwala lamang. Ang kakayahan natin ay pinagkatiwala lamang. Maging ang ating buhay ay pinagkatiwala lamang. Tayo ay hindi may-ari. Tayo ay mga katiwala lamang. At balang araw, tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginawa mo sa mga ipinagkatiwala ko sa iyo? Madalas nating maitanong, ano pa ang kulang sa akin? Pero marahil, ang mas mahalagang tanong ay ano ang ginagawa ko sa mga biyayang mayroon na ako? Mabuting sundalo ba ako? Mabuting asawa? Mabuting magulang? Tapat na lingkod sa Diyos? Hindi sinusukat ng Diyos ang dami ng ating natanggap. Sinusukat niya ang ating katapatan sa paggamit nito. Mga kapatid, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling. Hinahanap niya ang tapat. Hindi niya hinihingi ang wala ka. Hinihingi niya ang tamang paggamit ng mayroon ka. Ang tunay na tagumpay ng isang sundalo ay hindi lamang nasa medalya, ranggo o parangal. Nasa pagiging tapat sa Diyos, tapat sa pamilya, tapat sa bayan, at tapat sa kanyang misyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa buhay, pamilya, at misyon na ipinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kaming maging tapat na sundalo, tapat na lingkod, at tapat na anak mo. Naway magamit namin ang lahat ng kaloob mo para sa iyong kaluwalhatian at sa kabutihan ng aming kapwa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen
at sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.